Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaron, yari ang inyo PBS News Team. Ngayong hapon, di ang Headliners Boss. Miyerkules, Pebrero 11, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaron sa mga pangulong dinalan. Ika-40 ang anibersaryo sang kamatay ni Anay Governor Evelio B. Javier gindumdum sa Antique. Pagpahalin kay Engineer Pagkanan ang inyong tulay DPWH Office sa Guasang Western Visayas tiwat nga ginpanawagan ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Headline. 12 ka LGU sa Negros Occidental nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes bangod sa shear line. Radyo Pilipinas. Headline. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 40 anibersaryo sang kamatay ni Anay Governor Evelio B. Javier gindumdum sa Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sininga Pebrero 11, 2026, gindumdum sa mga Antikenyong ika-40 nga death anniversary ni Anay Antique Governor Evelio B. Javier. Sa iya mensahe ginpahayag ni Governor Paulo Javier nga ila gindumdum si EBJ ang iya kaisog, integridad kag sakripisyo nga nagbulig hulma sang kasaysayan. Pahayag pa sang gobernador gindumdum subong nga adlaw hindi lang ang posisyon nga ginuyatan ni Evelio Javier kundi amo man ang prinsipyo nga iya gintindugan. Hustisya, demokrasya, kag matuod nga serbisyo sa tao. Para kay Governor Paulo Javier ang kabuhi ni EBJ, nagapahanumdum sa tanan nga ang lideratura isa ka responsibilidad, kag ang public office nagakinahanglan sang pagsalig. Pangabay ni Javier sa mga pumuluyo, kaangay ni Beloy, pilion ang kamatuoran sa baylo sang kahadlok, serbisyo, labaw sa kaugalingon, kag pagtamdanay para sa kamayuhan sang Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dumdum sa Antique sining adlaw ika-40 ang anibersaryo sang pagkamatay ni Anay Governor Evelio B. Javier. Ginhiwat ang Red Lane kag programa sa EBJ Plaza naging papangalan sa Anay Gobernador sa Atupang sa Antique Provincial Capital. Gintambungan ini sa mahimata taga-suporta mga opisyal sang gobyerno kag ni Governor Paulo Javier nga hinablos ang ginakabig local hero sang Antique. Ginpatay si Evelio B. Javier sa atong Pebrero 11, 1986 samtang nagahulat sang resulta sang snap elections. Sa mensahe ginpayo ni Governor Paulo Javier nga ang adlaw nang oportunidad para dumdumon ang nabilin nga ligasiya sang iya tiyo tampad nga serbisyo sa mga pumuluyo kag panindugan para sa demokrasya. Ang Pebrero 11 kada tuig ginakabig nga Evelio Javier Day kag isa ka special non-working holiday sa Isla Sang Panay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpalit kay Engineer Pagkanan kag pagsaylo sa iya sa DPWH Office sa Guasang Western Visayas tiwat nga ginpanawagan ni Mayor Raisa Treñas. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayag sang iya nga pagkabalaka si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa pagpabilin kay former DPWH Iloilo City District Engineer OIC Roy Pagkanan sa ahensya sang DPWH Region 6 pinaagi sa reassignment.
Sa opisyal nga pahayag sang alkalde sang Miyerkules, ginpahayag niya nga may direkta gihapon nga impluwensya kag otoridad sa Engineer Pakanan kung magpabilin siya sa opisina sang ahensya sa Western Visayas. Dugang niya nga ang pagpabilin sa anay opisyal bisan sa lain pa nga posisyon nagahatag sang malain nga signal sa publiko kani nga dapat palinon na siya sa DPWH 6 agud makaagom sa matud-tuod nga accountability kag mabalik man ang pagsalig sang publiko sa ahensya. Pangod siniliwat nga nagpanawagan ng alkalde kay DPWH Secretary Vince Dizon nga palinon si Pakanan sa DPWH Regional Office 6 kag isaylo sa DPWH sagwa sang Western Visayas kag gilayon nga mag-designate sang bag-o kag qualified kag competent nga mga pamuno sang Iloilo City District Engineering Office. Kung madumduman, una nga ginpapanaugan sang relief order si Pakanan sang DPWH bangod wala sini malabot ang qualification standards sang Civil Service Commission. Samtang ginri-assign naman siya sa opisina sang Office of the Regional Director sang DPWH 6. Magluwas sa alkalde, nagupod man si former Senate President Franklin Drilon sa mga opisyal nga nagapanawagan kay Secretary Dizon nga palinon si Engineer Pakanan sa ahensya bangod sa kontrobersiya sa mga flood control projects sang iyang opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes sa tanan nga bulutuan sa ilan na sakupan ng 12 kalokal nga panguluan sa Negros Occidental sa mga Miyerkules, Pebrero 11. Suno sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ini ginalakiban sa mga banwa kang syudad sa Binalbagan, Don Salvador, Benedicto, Ibi, Magalona, Himamaylan, Hinigaran, Isabela, Kabangkalan, La Castellana, Manapla, Murcia, Sagay, kag Victorias. Ang suspensyon gimpatubad bangod sa shear line nga posible magdala sa mabunok nga pag-ulan. Nabisuhan naman sa Negros Occidental PD, RRMO publiko nga magpadan sa paghalong manginhanda kag magmonitor sa mga update tuhoy sa panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobrang 200 ka pamilya sa Negros Occidental nag-evacuate bangod sa shear line. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 263 ka pamilya o kun 1,264 ka tawo sa Negros Occidental ang nag-ugyon sa ginhiwat nga preemptive evacuation bilang pagpanghanda sa posible epekto sang shear line. Suno kay Brian Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naghiwat sang preemptive evacuation ang lokal nga panguluhan sang Ibi Magalona, Escalante City kag Silay City. Samtang, kasunod sang malawig nga ulan nga nagsugod sang Lunes, naka-eksperyensya sang pagbaha ang pila ka area sa syudad sang Silay kag Talisay, samtang may minor landslide naman sa Tuboso kag Don Salvador, Benedicto. Sa pihak sang amat-amat nga pagnami sang panyempo, nagapabiling karon ang pagbantay sang Negros Occidental PGRMO para sa madasig nga pagbulig sa mga maapektuhan nga negrense. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pneumonia kag hemodialysis nagapangunang nga sakit kag medical procedure sa Western Visayas nga ginabaydan sang PhilHealth 6. Ahensya ginanggan yung mga miyembro nga mag-avail sang YAKAP program. Detalye sa balita, Emero Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pneumonia moderate risk ang nagapanguna nga sakit kag hemodialysis naman ang nagapanguna nga medical procedure nga dako ang ginabayran sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth Region 6 para sa ilang nga mga miyembro sa Western Visayas. Ini ang ginpayag ni Lazaro Tabsing, Acting Regional Vice President sang PhilHealth 6 sa ginpatigayon nga kapihan sa PIA Western Visayas sang Martes. Sandig sa datos sang ahensya as of December 31, naglabot sa 1.65 billion pesos ang nabayran sang ahensya sa mga ospital kag accredited facilities. May kaangtanan sa sakit nga pneumonia moderate risk pa lang. Ginsundan ini sang acute gastroenteritis, hypertensive emergency urgency, dengue fever kag urinary tract infection. Sa bahin naman sang medical procedure, nagapanguna ang hemodialysis sa pinakadako nga ginabayran ng PhilHealth nga naglabot sa 3.629 billion pesos. Insundan ini sang expanded newborn care package kag animal bites. Ginpahayag ni Tabsing nga ang mga datos nagapakita lang
nga kalabanan sa mga masakit nga ginabayran sang PhilHealth mahimo tani mapunggan kung nag-agom sang konsulta kag laboratory test. Bangod sini isa man sa mga ginapromote sang ahensya ang ilang nga yakap program kung sa diin ginahatagan sang importansya ang preventive, early detection kag continuous care sa mga miyembro. Sa idalom sang programa mahimo maka-avail sang libre nga konsulta, bulong, laboratory test kag screening ang PhilHealth members sa mga accredited yakap center sa rehiyon. Kani panugyan ni tabsing sa publiko nga magbisita na sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth agud mag-agom sang libre nga konsulta, bulong kag laboratory test sa idalom sang yakap program. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Courtesy call si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia kay Mayor Greg Gasataya, Miyerkules, Pebrero 11, 2026. Naistoryahan sa courtesy visit ang direksyon sa syudad kag BCPO sa pagpatuman sang kalinong kag katawhay. Ang bag-o nga BCPO Director tumandog sa Bacolod City. Naibaluan sa 5 ka nominees para sa pagka-BCPO Director gimpili ni Gasataya si Colonel Rebadomia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa kapulisan ang top 3 most wanted person sa Western Visayas sa poblasyon Badyangan, Iloilo. Ang suspect, kilala nga si alias Toto, 20 anyos, kag residente sang Haniway, Iloilo. Kaso nga rape by carnal knowledge under Article 266-A, Paragraph 1 of the RPC as amended by RA 8553 ang inapangatubang sang suspect. Gintingob nga puwersa sang 603rd Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 Badyangan Municipal Police Station Regional Intelligence Unit 6 kag Iloilo Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit ang nag-aresto sa suspect. Sa karon yara na sa kustodiya sang Badyangan MPS ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 2.8 milyones ng assistance ng palabot sa mga naapektuhan sang Bagyo Basyang sa Western Visayas. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabo na sa masobra 2.8 million pesos nga bilis ang assistance ang ginhatag sang DSWD6 kag mga lokal nga panguluhan sa mga naapektuhan nga pamilya sa Bagyo Basyang sa Western Visayas. Sa nasambit nga kandidat, masobra sa 76,000 ang ginpalabot sa mga LGU kag masobra sa 2.8 million pesos naman sang DSWD6. Ang assistance ginpalabot sa mga naapektuhan nga gikan sa probinsya sang Aklan, Capiz, Iloilo kag syudad sang Iloilo. Lakip sa ginpalabot sa mga LGU kag ahensya ang mga family food packs kag ready-to-eat food items. Sa datos sang DSWD6 naglabot sa masobra 12,000 ka pamilya o kon 37,000 ka individual ang naapektuhan sa Bagyo Basyang sa rehiyon. Sa karon wala na sang may nagatinir nga mga individual sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourism workers sa Capiz nga naapektuhan sa Bagyo Tino nagbaton emergency cash assistance gikan sa DSWD Field Office 6. Detalye sa balita, Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa emergency cash assistance sa mga tourism workers sa Capiz nga naapektuhan sa Tropical Cyclone Tino. Ang mga benepisyaryo, 133 ka tourism worker nga gikan sa munisipalidad sang Cuartero, Ibisan, Pontevedra, Tapas, Sigma, kag syudad sang Rojas. Ang assistance ang ginhatag sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa idalom sa Emergency Cash Transfer o ECT program. Ang paghatag sang assistance ang sandig sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayunon ang paghatag sang suporta sa mga pamilya nga naapektuhan sa kalamidad tubtub nga sila ang makabangon. Magluwas sa paghatag sang assistance, nagiwat man sang BBM serbisyo o kon basta beripikado, mabilis ang serbisyo online registration. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wind tunnel sang CPU rason sang mga dinalagon nga deployment sa mga wind turbines sa mga isla sa Concepcion. Detalye sang balita, Hope Torres Sante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gininagura
Nagatindog kag nagahatag na sang kuryente ang mga hybrid small-scale wind turbines sa Butlog kag Danau Islands duha sa mga off-grid islands sa Concepcion, Iloilo. Pero antes sa mga ini nakalabot sa mga malayo nga isla sang probinsya, ang mga turbines sang Central Philippine University nag-agi anay sa wind tunnel. Maid-id nga gintakos, gintun-an kag ginhangkat sa ila kutob masarangan. Una gintukod ang CPU DOST Pictured Wind Energy Research and Development Facility sang tuig 2022. Proyekto nga ginpangunahan ni Engineer Jeriel Militar bilang project leader, kaupod ang banpang nga kasubong nga engineers, innovators kag partner institutions. Suno kay Engineer Cleo Alfric Tobias, coordinator sang pasilidad sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, katuyuan sang wind energy R&D facility nga mangin laboratorio para sa pagdisenyo, paghuman kag pagtest sa mga wind turbine. Diri ginatakos ang ikasarang sa mga turbine nga mag-atubang sang mabasko nga pagmadlos sang hangin kag kondisyon sang baybayon. Ang wind tunnel isa ka controlled facility para ma-simulate ang wind conditions sa sulod. Nagagamit ini sang closed loop system. Buot silingon, wala nagagwa ang hangin. Sa baylo, nagalibot lang ini sa sulod sang tunnel samtang nagahiwat sang testing sa mga turbine. Pahayag ni Engineer Tobias sumalin sang 2022 tubtob Pebrero 2026, may ara na sang masobra na pulo ka small-scale wind turbine nga na-develop ang Central Philippine University. Duha diri ang na-deploy na sa mga isla sang Concepcion. Sa karon 3 ka tuig na ang university-based wind tunnel nga nagabulig agud ang mga panalawsaw mangin konkreto nga kuluhaan sang kuryente sa mga komunidad nga malayo o kun wala nakaangot sa power grid. Nagapang-agda naman ang CPU sa mga researchers nga gamiton ang pasilidad para sa pagtuon sa hangin nga sa pihak sang iya potensyal bilang renewable energy nagapabilin nga underutilized. Ang wind energy R&D facility pamatuod nga wala lang gintun-an sang CPU ang hangin, nagahatag man ini kasanag sa mga lugar nga labi nga nagakinahanglan ang mga isla. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agro Trade Fair inagurahan sa Bago kadungan sa ika-60 nga charter anniversary sang syudad. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gurahan na ang Agro Trade Fair sa Bago City bilang kabahin sa pagsaulog sa ika-60 anibersaryo sa syudad. Ang trade fair nagapakita sang manggaranon nga kultura sang Bago kag sang mga handom para sa palabuton nga nagasanto man sa tema sang Bugana Festival tuhoy sa kabuganaan. Ang inaugurasyon ginpangunahan ni Bago City Mayor Mayet Havillana kag gintambungan sang pila ka mga opisyal sang syudad. Sa iya mensahe, ginhatagan bugat sang alkalde ang importansya sang sininga selebrasyon nga nagapakita sang kabuganaan sang patubas, kultura, pagtuo kag labaw sa tanan. Kabuganaan sang paglaom kagugma nga nagailig halin sa kapisan kag kabakod sang tagsa ka bagunhon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Implementasyon sang Area Public Transportation Modernization Program ginistoryahan sang DOTR kag Iloilo City Government. Detalye sang balita, Janelle Baclain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Angin madinalago ng sinapol sa tunga sang Iloilo City Government, kaupo ng Department of Transportation sa diin na istoryahan ang estado sang implementasyon sang Area Focused Public Transport Modernization Program sa Iloilo City. Lakip sa ginpakigbahin sang ICT TMO ang mga best practices kag pag-develop sa implementasyon sang PTMP LPTRP para sa kasulhayan sang transportasyon. Ginpakigbahin man sang DOTR ang mga tikang sa kung paano pamapasanyog ang implementasyon sa mga programa sa transportasyon sa di natagan man kahigwinan nga maghatag sang komento kag suhestyon ang mga nagtambong nga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO naghiwat sang libre nga theoretical driving seminar sa Dao Capiz. Detalye sang balita, Janelle Baclain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon sang theoretical driving seminar ang Land Transportation Office Region 6 Drivers Education Center sa Banwa sang Dao Capiz. Paagi sa pagbuiluganay nanday Dao Mayor Roselimbo Baruela. Capiz Golden Salakot Eagles Club nangin madinalagon
ang duha ka adlaw nga paghanas sa mga luyag mag-apply sa driver's license. Ginpatigayon ang theoretical driving course sa Pebrero 10 ug 11 sa diin madamo ang nakabenipisyo sang paghanas. Paagi sini matudluan suno sa LTO sa mga layi sa dalanon ng mga luyag magmaneho sang salakyan kag mangin responsable nga mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, kadungan sa pagsaulog sa Valentine's Day, maghihiwat sang isa ka bloodletting activity ang Iloilo City Government. Ang Dugong Ilonggo Give Blood on Valentine's Day bloodletting activity bukas sa mga kwalipikado nga blood donors. Iwato nini sa Pebrero 14 sa Robinsons Mall, Iloilo, halin alas 9 sa aga tubtob alas 2 sa hapon. Nagpanugyan ang City Government sa publiko nga makigbahin sa bloodletting activity akon makabulig sa mga nagakinahanglan sang dugo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:29 sa hapon. Kagabihan tumanatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Miyerkules, Pebrero 11, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.